ito pa yung isang kanya pang isang statement, mga bossing. Pakinggan. Panoorin, ano pala, tingnan niyo dito sa ating screen. Ayan. Ito ang sabi niya. Ito daw ang kanyang ito daw yung kanyang mensahe kay PRRD. God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon. Yes. Banal na aso, kantong kabayo. Ayan, marami pa akong gustong sabihin sa kanya. Di ba? Pero, wag muna. Siyempre, wag muna. Kakalabas ko lang. Medyo patagalin nyo ng konti. Antayin nyo lang. Oo, i-dedicate ko yung buhay ko. 7 years akong kinulong. 7 years, dire-diretso, buburautin ko yan. I don't want to be political sounding tonight. Kasi masyado akong mahahalata. Because this is a moment of joy. This is triumphant moment for me. So as much as possible, I want to be gracious. God forgive him and God bless him. Huwag mo ididimanda, ha? Panay ang salita mo, God forgive him, God bless him, tapos ididimanda mo. Ayan, sabi niya, he knows what he did to me, I suppose. Di ka pala sigurado eh. Pag ginawa niya sa'yo, binababoy mo siya noon. Binababoy ka din niya sa mga statement niya. Ang dami niyong patutsyada sa kanya. Sasagot siya ng patutsyada sa'yo. Anong problema dun? Sagutan lang yun ng patutsyada. So ayun na nga ang nangyari ngayon. Ayan na. So sabi nga niya, God forgive him and God bless him. Yun na lang muna ngayon. Kasi sigurado bukas sa makalawa, back yan. Ito si Madam, hindi niya pwedeng pag-usapan yung merits ng kaso dahil sub judice yan, na ongoing pa po kasi yung kaso eh. Pero the likelihood of her case na ma-dismiss, malaking na, para sa akin, nasa 85% na yan. And then, sabi ko nga sa inyo ano ba to? Nagkataon lang, napapanahon? Nagkataon lang ba ito na ngayon pinalabas kung kailan mainit yung bakbakan ng Kongreso at saka ng mga pamilya Duterte? Nagkataon lang to. Palagay ko naman nagkataon lang. Sa tingin nyo nagkataon lang to? Hindi, feeling ko naman nagkataon lang. Kasi wala naman daw control ang gobyerno sa korte. So ang ganda ng timing. Sobrang ganda ng timing kasi lumabas to tapos si Tililing lumalabas din. Ayan, kaya alam na natin, i-ready nyo na ang mga sarili nyo, mapupuno ang mga wall nyo ng statement. Araw-araw na gagawin ng Diyos, yung Inquirer, yung ABS-CBN, TV5, GMA7, yung lahat ng mga dyaryo Rappler, sigurado ako, manunuya kayo sa mukha nito ni De Lima. Araw-araw yan. Araw-araw na gagawin ng Diyos yan. Magsasalita yan against sa Duterte. Hihingan niya ng mga reaksyon patungkol sa mga nangyayari sa Bayan Pusta. I-build up nila yan kasi malapit ng 2025. Syempre sa 2025 kailangan pabanguhin na nila to. Ilang taon na lang yun, 2 taon na lang. Actually, 1 taon na nga lang dahil by next year, December, pasanan ng Certificate of Candidacy, tatakbo to sigurado. Kaya as early as now, yung kanilang mga bagong mga bagong red lawan, ayan na. Para sa akin, De Lima is turning out to be pro-Marcos. Kasi sabi niya, thank you kay Marcos, thank you kay BBM. Di ba, napakaganda. Tingnan pa natin, bakit ko nasabi na ang mga dilawan ay unti-unti nang nako-convert into Marcos loyalist. Kaya nga sabi ko sa inyo, kayong mga dilawan, galit na galit kayo na sa mga Marcos Pero itong mga idolo nyo, ayan, mga Marcos loyalist na sila. Ito pa isa, sabi ni Trillanes. Si Duterte, ayan, Trillanes accuses Duterte of destabilization, coup plot versus Marcos. Teka, paano mo nalaman? Tinatakwil ka ng mga mista mo.
So paano mo nalaman na si PRD kasama sa kuplat? Anak ng kupal ka naman, oh. Sinabi na nga ng Armed Forces, walang kuplat. Sinabi na nga ng DND, walang kuplat. Kupal na lang meron, ikaw na nandiyo dun. Sinabi ng si Browner lang naman ang nagsasabi na may kuplat. Oh, so itong nakakatawa. So ang question ko is, ano to, Trillanes? Pro Marcos ka na? Hindi ba nung 2016, nung magkakalaban kayo sa vice presidential race, kung tawagin mo magnanakaw si Marcos, si Lintik? So ngayon, itong dalawang eklat na to, ano na siya ngayon? Pro Marcos na siya ngayon. Kasi ano na siya sinasabi niya na mayroong destabilization plot kay Marcos. At si Duterte yan nasa likod. Paano mo nalaman? Nang una sa lahat, wala ka na sa posisyon. Pangalawa, tinatwa ka na ng mga mista mo. Yung mga sinasabi nilang nagbubuo ng kuplat, mga retired generals at saka mga officers, hindi ka naman official, isundalong kanin ka nga lang daw, sabi ni Dick Gordon. So kayong mga dilawan, wag na kayong magkunyari. Yung pinandidirihan yung mga Marcos noon, kakampi na nung mga santo ninyo. Nung mga santo ninyo na 8 inidoro. So eto na po sila, nag-shift na po sila from dilawan to Marcos loyalist na sila. Kanina, nagpapasalamat sa administrasyon si Leila de Lima. Ba't ka magpapasalamat sa administrasyon Hindi naman yung administrasyon na may hawak ng kaso mo. Kung may hawak ng kaso mo, korte, kung meron kang dapat pasalamatan, yung judge na nag-desisyon na magbigyan ka ng bail. Hindi si BBM, man malay ni BBM dyan. Ngayon, eto naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabay na sabay lumabas yung Doberman at saka yung German Shepherd. So ito si Tililing, sinasabi naman niya na may na yan. Si Duterte ang nagpapalaganap ng mga kuplat. Diyos ko, sinabi na nga rin ni Browner na AFP chief na walang plot, meron lang daw efforts. So ano ba to? Napapanahon lang ba na kung kailan merong bakbakan ang mga Duterte at Congress biglang naglabasan itong mga may rabies na mga asong galisin na ito? Kaya abangan natin mga bossing kasi aatikabu at umaatikabu po yung mga bakbakan na yan sa mga susunod na araw. Kasi sabi ko nga sa inyo dito kay Trillanes, you will not and cannot reason out with him because si Trillanes po sarado isip niyang kumbaga sa one-way street is kinita pa po tapos dead end pa yung dulo. Ganun kasarado yung yung isip niyan. Napakagaling nitong mag-akusa ng kuplat samantalang siya tong nagkudita tapos ilang araw pa lang sumuko na. Dahil alam nyo na, dahil duwag naman pala. Ayan ano pa yung mga nakalap nating mga post sa social media? Naku, meron akong nakita. Ito, maganda rin to. Pakinggan nyo maigi Ito. Sabi dito sa Biz News Asia mga bossing. Ayan the senators and congressmen who got the most money. Tapos ang headline nila mga bossing ay magkano tong na to? 160 pesos yung magazine. At ang sabi dito mga bossing, the Philippines' biggest criminal syndicate. So this magazine is accusing or is saying that the biggest criminal syndicate in the Philippines, nakita mo naman kung ano yung
kung ano yung picture, hindi ba? Ano yung picture? Ang picture is yung Congress. Kailan ba itong issue? Baka naman luma na to. Baka luma na yan. Hindi, pinakita lang natin. Pinakita lang natin. Yung ano na yan. Yung tawag dito, yung magazine na yan. 2013 pa yan. Nakabos kayo talaga. 2013 pa yan. Pero ito yung sinasabi ko. Why itong mga congressman natin, masyado silang balat sibuyas nung sinabi ni PRD na ang Congress ay rotten institution. Whereas, noong 2013, i-blow out natin, i-blow out natin para makita nyo. Ayan. Noong 2013, ayan, nakalagay sa taas, September 30, 2013. Ayan, 2013. So, noong September 20, 2013 pa pala, even Biz News Asia is saying that the Philippines' biggest criminal syndicate is the Congress. I mean, it's obvious. Nakita mo naman, Congress yung picture, background, tapos nagsosona pa si Pinoy. Di ba? Kita nyo yung nandoon sa may maliit na screen sa baba. Ayan, si Pinoy yun, nagsasalita. So panahon pa lang ni Pinoy, yan na ang bansag sa, biggest criminal syndicate. Anong mas gusto nyo? Tawagin kayong criminal syndicate? Wala kayong palag? O tawagin kayong rotten? Parang nung tinawag kasi sila ni PRD na the rotten, the most rotten institution, parang nagalit sila. Ayaw namin ng rotten. Kasi para naman kami mansanas niyan. Ano na lang, biggest criminal syndicate na lang. Paano natin masasabi? Ano ba kasi yung mga issue dyan sa... The next performance will start momentarily.